Ayan, so hello class, good evening. Nakakainis kasi na-delete lahat ng pinagdadaldal ko, so ulitin ko na naman tong recording na to. Okay, so diretsuhin ko na to ah. So what is motivation? Kapag sinabi nating motivation, hindi lang siya tungkol sa meron tayong gustong gawin para makakuha tayo ng rewards. Pero ang motivation, ito yung specific na force na nagda-drive sa isang individual na gawin pa niya yung best niya doon sa trabaho niya. So, meron siyang dalawang pushes yung motivation. Pupush ka niya para gawin mo to. I-take note nyo na lang. Yung internal force and yung external factors. When we say internal force, ito yung sarili mong drive para gawin ng isang bagay. Okay, so mostly, nalilink siya sa personality ng isang tao, sa need for achievement, and also yung self-esteem. Pag external factors naman, it is sa environment naman, nai-encourage yung isang tao na or isang uh, employee to act. So, kasama daan yung rewards, yung mga papuri ng supervisor, kahit yung fear of negative consequences. Bakit nagmamatter ang motivation? Kasi motivation is a deciding factor ng quality. Ibig sabihin, pag motivated ka, quality work ang ibibigay mo. So, nagde-determine yan, um, not just if a worker will do a task, pero ang usapin dyan is maaayos ba nilang gawin yung isang trabaho. Okay? So, individual differences in work motivation. So, tinitignan kasi natin why two people in the same job might perform differently. For example, dalawang teacher. Pareha sila ng trabaho pero magkaiba sila ng paano nila i-atake yung pagtuturo. So, madalas, ang sagot, bakit different sila ng atake in teaching the class? Because of their personality. Okay, let's talk about personality. Bali, apat kasi ito, no, sa individual differences. So, sa personality dimensions, we have the ocean or openness to experience. Ito yung gaano nga ba ka-curious or ka-open sa mga bagong ideas or um, experiences yung employee. Conscientiousness naman, gaano ka-organized and ka-dependable, maaasahan yung isang employee. Extraversion is gaano siya ka outgoing or energetic. Agreeableness is how cooperative and kind yung employee. And stability is how well they handle stress or paano sila kumakalma in a challenging situation. Okay, so paano napipredict itong mga career success na to? So una, we have yung conscientiousness. So conscientiousness, it is the best predictor of actual work performance and academic success. So yung mga employee, hindi lang kasi nila ginagawa yung trabaho nila, pero ginagawa nila ito ng maayos beyond their limitations. So parang yung theme ng ano natin, 60th founding anniversary, transcending limitations. Yeah. Next is stability. People with high emotional stability or parang hindi nagpa-fluctuate yung emotions nila, mas mataas yung nakukuha nilang sweldo and mas comfortable sila doon sa pagsiset nila ng very high goals para sa mga sarili nila. Kumbaga, meron silang emotional intelligence. Siyempre, kung stable ang emotions mo, malamang maganda yung magiging output ng trabaho mo. And you will be candidate for promotions, higher salaries. Yan yung sinasabi ng stability. Pag extraversion naman, they are more likely yung mga employee na makareceive ng higher number of promotions. Kasi yung social energy nila, they mas nagiging visible sila sa leadership. O for example, yung mga introvert, hindi kasi sila yung life of the party, no? So, madalas yan, hindi sila napapansin.
pwede silang mapansin through the output of their work. Pero kasi, alam nyo naman, pagdating sa mga office-office, ganyan, kailangan marunong ka makipag-socialize para makilala ka. Next, organizational citizenship behaviors or OCBs. Hindi lang siya about the official job description, but they make the office a better place. So, ito yung mga voluntary actions na nag improve sa environment ng organization. For example, tutulong ka sa katrabaho mo na nahihirapan or um, mag-overtime ka without pay para matapos yung isang gawain sa office, mga ganyan. Dito na tayo sa self-esteem. So when we say self-esteem, this is simply how much a person views themselves as valuable and worthy. Mahalaga ba ako? Kailangan ba akong ingatan? Mga ganyan. So according to Corman's consistency theory, no, tayo, we are psychologically driven para mag-perform sa level na nagmamatch on how we feel about ourselves. For example, alam natin, confident tayo na magagawa natin ng isang bagay. So, yung drive mo to perform a certain task na mamatch yung feeling na yon. Okay? For example, gusto nyong matapos yung thesis ninyo or yung research ninyo. Feeling mo na kaya mong tapusin, kaya mong ma-defend yung thesis ninyo. So, nandoon yung drive mo na, sige, i-push lang natin yan. Alam ko nang gagawin ko dyan. Try lang natin yung mga ganon. Kumbaga, merong, meron yung, hindi ko masabi, parang motivation na gawin yung isang task. So, meron tayong types of self-esteem. Una, yung chronic self-esteem. Ito yung big picture view ng sarili mo as a person. Kapag situational self-esteem or self-efficacy, ito yung confidence mo sa isang specific task. So, as an employee, if you are a psychometrician, confident ka na kaya mong mag-administer ng test, kaya mong gumawa ng psychological report, kasi nga, yun yung expertise mo. Kapag socially influenced self-esteem naman, this is how you see yourself base on what you think others expect of you. For example, ina-expect ng pamilya mo magiging cum laude ka. So sa sarili mo, titignan mo na, kaya ko nga ba? Kaya ko bang gawin yung sinasabi nila? Or ma-exceed ko pa ang pagiging cum laude? Magiging summa or magna cum laude pa ako? Parang mga ganon. Okay, so ang mga organizations, they build a better employee by trying to boost yung self-esteem nila. Because people who feel good, they perform better. So, ginagawa nila yan through workshops, yung saan tutulungan nila yung mga employees na, dito na ata tayo sa, yan. Workshops, ina-identify nila yung mga unique strength ng isang empleyado, pinapa-experience nila yung success, binibigyan nila yung bagong employee by assigning an easy task muna para ma-build yung confidence. So, kapag okay na sila doon sa first task nila, promote na siya. Ganon. Confident na siyang gawin yun eh. So, next step na tayo. Parang ganon. Okay. So, supervisor behavior naman, no, ito yung paano itrato ng boss yung empleyado niya and yung good treatment na pinapakita can change the employee's behavior or reality. So, meron tayong tinatawag na Pygmalion, Golem, and Galatea effect. So, when we say Galatea effect, ito yung sarili mong high expectation sa sarili mo, nagli-lead yun sa'yo to perform better. So, high expectations equals you perform better sa work. Kapag Pygmalion effect, naniniwala yung boss mo na magaling ka. So, dahil alam niya na magaling ka, everyone will treat you as a star.
So, kumbaga positive. Ngayon, dahil ngayon ang tingin sa'yo, kailangan mo mag-strive harder. Pag Golem effect naman, meron silang low expectation of you. So, ibig sabihin, mas mababa yung pwedeng ibigay na support kasi they don't expect na meron ka pang magagawang mas mabuti. So, dahil dyan, yung performance ng employee pwedeng mag-drop. Okay? Next, we have intrinsic versus extrinsic motivation. So, dito, when we say intrinsic, it comes from within sa person. Wala siyang trophies, walang pera, walang boss na tumitingin sa'yo. Basta nagtatrabaho lang sila dahil yung trabaho itself, yun na yung reward nila. Kapag extrinsic motivation naman, ito yung from the outside. So, ang isang tao, hindi man niya gusto yung isang trabaho, pero ginagawa na lang nila dahil merong outcome. O, for example, ayaw ko naman maging instructor, pero ginagawa ko siya kasi may makukuha akong sweldo. So, ginagawa ko yung trabaho ko as an instructor kasi bukod sa meron akong nakukuhang sweldo, ayaw ko din na mapahamak ako at mapagalitan ako ng boss ko. Okay, so bukod sa sweldo, sa extrinsic motivation, ang pwede pa nating makuha ay promotion, papuri sa mga boss or co-workers, and also, ang tawag nito, mga bonuses, mga ganyan, depende. Okay, dito na tayo sa how will we measure motivation. So, para ma-measure natin yung motivation, gumagamit tayo ng Work Preference Inventory or WPI. So, ito yung specialized test na nagme-measure kung ang isang individual is naturally more oriented sa intrinsic or extrinsic rewards. Ibig sabihin, mas oriented ba siya sa intrinsic or mas oriented siya sa extrinsic? Okay, ganun siya. Next is, yan, self-regulation. Ay, hindi. Ito, yung three social motives, yung need for achievement or tinatawag nating trait theory, no? So, need for achievement, the climb, or tinatawag nating the climber, yung need for affiliation, and yung need for power. Wait lang, double check ko lang yung study mats nyo. Okay, so tuloy natin bago tayo mag-move forward dito sa self-regulation. Ayan. So, yung three social motives natin, yung una, yung need for achievement, ito yung strong desire mo as an employee to be successful, ma-meet mo yung mga goals mo, and ma-master mo yung mahihirap na trabaho. So, itong mga employees na to, they are motivated na manalo and makuha nila yung feeling ng personal accomplishment nila. Pag need for affiliation naman, ito yung desire na gusto nila may mga tao sa paligid nila and they maintain yung friendly social relationships. Kumbaga, ito yung mga extrovert. Itong mga employee na to, motivated sila na kapag pag gustong-gusto sila ng mga tao or ng community, feeling nila na parte sila ng grupo, mas mataas yung motivation nila and mas nakakaiwas sila sa conflict. Pag need for power naman, ito yung desire na in charge sila. May power, may authority. And ini-influence nila yung ibang tao or meron silang control doon sa mga katrabaho nila or yung mas mababang level of employment and also yung environment nila. Itong mga individuals na to, motivated sila dahil meron silang ability na gumawa ng impact or they may lead a team para sa iisang vision. Dito na tayo sa self-regulation. So, sa self-regulation, para siyang personal GPS system. Instead na yung boss, palaging sasabihin sa'yo kung ano ang gagawin mo, ikaw mismo, imo-monitor mo yung sarili mong progress. Mag-a-adjust ka ng behavior mo para ma-make sure mo na mamimit mo yung goal mo sa trabaho. So, merong 4-step process sa self-regulation. Una, yung
choosing your goals or goal selection. Ikaw ang magde-decide kung ano yung gusto mong ma-achieve and ano exactly, gaano mo siya kataas na gustong i-aim. Pag planning naman or plan accomplishment, meron kang mga specific steps kung papaano mo marireach yung goal mo. Dapat ganito, magre-review ako. Dapat sa midterm, mas babawi ako kasi mas mababa ako sa prelim. Tapos mas gagalingan ko pa sa finals para mas mataas yung grade ko sa IO. Yun, main yung plano mo. Pag goal striving naman, ginagawa mo na yung trabaho. So, dito, yung hustle phase na kung saan nilalagay mo na yung sarili mo sa motion. Gumagalaw ka na. Pag evaluation, tinitignan mo yung progress mo. Okay ba? Mataas ba yung score ko? May mahahatak na ba niya yung mababang grade ko ng prelim? Ganon. So, kapag ka medyo alanganin, meron ka ulit na bagong strategy or plan B. Change ka ng goal or marirealize mo na yung goal ay hindi para sa'yo. Hindi na siya nag-fit. Okay, next is yan, SMART goals. So, aware naman tayo sa SMART, no? Specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. So, pag sinabi natin specific, ano ang specific plan mo or specific na goal mo para ma-achieve yung gusto mong makuha. Next is measurable. Yun bang goal mo pwede mo siyang ma-check yung progress or hindi. Pag attainable naman, yun bang goal mo, kayang-kaya bang gawin ng hindi lang ikaw, pati ba ibang tao at kaya din ma-reach yun or hindi. Pag relevant, connected ba siya doon sa trabaho mo. Pag hindi, wag mo nang itutuloy kasi sayang lang ang oras, sayang ang effort. Pag time bound naman, ano specifically yung time na matatapos mo na ma-reach yung goal mo. Meeting employee values and expectations. So, sa IO, meron tayong mga environment na pwedeng makaapekto sa growth and happiness ng isang empleyado. Sa workplace, ang motivation nakadepende yan kasi kung nag-fit ka pa ba between sa ina-expect sa'yo at yung actual characteristics ng araw-araw mong pamumuhay. So, meron tayong realistic job preview. Alam ko nasabi ko na to dati. Kapag ka sa interview or during orientation, onboarding na, dahil na-hire ka na, sinasabi na sa'yo ng recruitment department na ano yung mga gagawin mo sa trabaho, positive man or negative. So, walang surprise yan. Dire-diretso yan. Sabihin nila sa'yo na, mataas ang sahod, merong mga bonus, may mga incentives, may mga leaves, leave with pay, ganyan. Pero, ang trabaho is madaling araw. So, may positive, meron ding negative. So, dito, malalaman na nila kung tutuloy ka pa ba na pirmahan yung kontrata or hindi. Pwede din na yung realistic job preview, sasabihin nila sa'yo bago ka pa nila i-hire. Depende sa HR. So, dito, ang goal is mas i-lower yung chance na ma-hire yung isang tao na mas mag-quit agad kapag simpleng hindi lang sila masaya, alis na. Ganun yun. Job characteristics theory naman, so pinopose to ni Hackman and Oldham. So itong theory nagsasuggest siya na merong certain ingredients sa isang trabaho na nakakasatisfy, pero depende kasi base sa pangangailangan ng employee. So, para sa trabaho na magkaroon ng motivation potential, meron siyang core psychological states. So, una, yung meaningfulness na kung saan yung trabaho, it feels more important. Pag autonomy naman, ito yung feeling ng empleyado is responsable siya doon sa outcome. And feedback, syempre, na-evaluate and then merong result doon sa effort nila. So, paano nga ba tayo gagawa ng motivating na trabaho? So, kailangan
meron kang tinatawag na skill variety na kung saan inaalaw ng isang tao na gumamit ng maraming talents kaysa gawin yung paulit-ulit na trabaho over and over. Yung task identification naman, ito yung kung saan nakikita ng employee na yung project niya from beginning to end is meron siyang connect doon sa meaningful and useful outcome. Kumbaga, merong positive result. Pag task significance, yung worker, feeling niya dun sa trabaho niya, na-appreciate ng mga co-workers niya and nagbe-benefit ang society. Dito na tayo sa foundational needs theories. Okay, unang-una, yung walang kamatayang Maslow hierarchy of needs. So, syempre, galing yan kay Abraham Maslow. So, meron tayong five na pyramid or 5 na steps. Okay, so una, kay Maslow hierarchy, yung physiological needs or biological needs. So, alam nyo na tong may Maslow's hierarchy, yung parang pyramid na may 5 levels. So, sa physiological needs, ito yung food, sleep, clothing, bahay, yung mga yan, yung mga basic. Kapag safety naman, ito yung, saan na yun? Yan, safety is yung security mo, yung stability, yung protection mo sa kapahamakan, ganyan, both physical and mental. Kapag social needs naman, ito yung pakikipagkaibigan sa workplace, hindi lang sa workplace, pati sa mga kapitbahay, pakikipag-socialize, and yung feeling mo na parte ka ng pamilya. Yung ego needs naman, there is the need for respect. Ego is love and belongingness to na stage. Meron kang need for respect, meron kang need for recognition, and may sense of accomplishment ka. Kapag self-actualization, yung pinaka-top, so, hindi lahat ng tao is nare-reach itong self-actualization kasi dito na yung desire mo na ma-reach mo yung full potential mo para everything maging capable ka. So, dito sa self-actualization, this happens kung ang trabaho inaalaw niya yung employee na maging creative, mag-solve ng mga problema, and also grow as a person. Okay, nasaan na tayo? Nasa Alderfer's ERG theory or existence, relativeness, and growth. Yan. So, galing to kay Alderfer. Clayton Alderfer, to be exact. So, si Alderfer, from 5 levels ni Maslow, ginawan lang niyang 3. Kasi naniniwala siya na hindi mo kailangan mag-undergo in order, pero pwede kang mag-skip ng levels. Hindi kagaya kay Maslow na kailangan, bago ka makamove sa level na to, ma-satisfy mo muna to, then next ulit. Si Alderfer, hindi. Pwede daw skip. So, when we say existence, ito yung basic survival. Yung pagkain, tubig, safety, pera, bahay, damit, ganyan. Pag relatedness naman, social connections. Yung family, yung co-workers, yung friends. And pag growth naman, personal development mo. Natututo ka ng mga bagong skills, nare-reach mo yung sarili mong potential. Si Herzberg naman, from Frederick Herzberg, who proposed the Herzberg's two-factor theory, sabi niya, ang satisfaction and dissatisfaction, hindi sila opposite. Instead, completely different categories lang sila na pwedeng makaapekto kung ano ang nararamdaman natin sa trabaho. So, sa hygiene factors daw, ito yung mga bagay doon sa trabaho. Hindi niya ginagawang mahalin mo yung trabaho mo, pero kung feeling mo is parang may kulang, maiinis ka doon sa trabaho mo. You will hate your job. Parang may hinahanap ka pero hindi na ibibigay sa'yo. Makakainisan mo yung trabaho mo. Example, hindi ka pinapasahod ng maayos, meron kang toxic na mga katrabaho or boss,
walang aircon, hindi stable ang company, ganyan. So, kahit ah, maganda yung trabaho pero parang hindi nagko-connect, aayawan mo yung trabaho mo. 'Pag motivators naman, ito yung actual work na ginagawa mo. So, ito yung ah, sa employee, gusto nilang mag-strive harder. Kumbaga, ito yung positive. So, nandito yung responsibility ng employee, meron silang chance to be creative, yung recognition, and also yung feeling of achievement. Okay? Dito na tayo sa, mhm, ayan, importance of feedback. Yun ko nga yung study mats nyo lang. Actually, class, no, na-skip ko kasi or nauna kong na-discuss yung SMART. No, so, sorry for that. Pero skip na tayo, dito na tayo sa are employees receiving feedback on their goal progress? Yan. So, sipin nyo na yung feedback ay isang progress bar. So, kung wala yun, hindi mo alam kung nananalo ka na ba or natatalo ka na. Nag-i-improve ka ba or hindi. So, ang feedback, gumagana yan kapag ka-constructive. So, dapat ini-encourage niya yung employee na, sige, push lang, go lang. Hindi lang dahil um, gusto mo lang ipagawa sa empleyado yung isang bagay. So, meron tayong rewards and uh, operant conditioning. Yan, incentives and rewards in short. So, papaano tayo natututo na magtrabaho pa ng magtrabaho? Through operant conditioning. So, sino ang proponent ng operant conditioning? So, kung classical si Skinner, si operant si Pavlov, Ivan Pavlov. So, ang logic kasi sa operant conditioning, no, ang mga humans, we naturally repeat yung behaviors na pwedeng mag-lead sa good stuff or good outcome. O, yung rewards yun. And mag-stop tayo sa behavior kapag merong bad stuff or bad outcome or punishment. So, merong 3 factors for effectiveness. Pero nalagay ko lang dito 2. Sorry for that. So, 3 factors that make rewards work. Una is timing. So, yung reward, once na natapos ng employee na yung trabaho and maganda yung naging outcome, dapat makuha nila yung reward as soon as possible. Kasi nandun pa yung peak niya na, uy, nakabenta ako ng malaki. So, agad-agad ibigay mo. Siguro after a week, ganyan, ipaintindi lang yung process, ganon. Contingency naman, the reward must be clearly tied to the work. So, kailangan malaman ng empleyado na exactly kung bakit sila binibigyan ng reward para gawin nila ulit. Yung type of incentive naman, merong iba't ibang tao kasi na binavalue nila yung iba't ibang bagay. So, okay naman yung pera, pero sa ibang empleyado, parang masyado silang humble, no? Okay na sila sa thank you or okay na sila sa bigyan mo ng extra day off, ganun. Pero syempre, alam nyo naman, alipin tayo ng pera. Mas gusto ko na pera, di ba? Alam nyo naman yung gera, mahal ang gasolina, nagmamahal lahat ng bilihin, yon. Prima principle naman, ito yung high preference activity or yung something you love, mare-reinforce siya sa low preference activity. Parang you will find it boring. So, parang, ano ko ba siya i-explain? Example ng principle, no? Yung sabi ko kanina, meron siyang high probability behavior na pwede mong magamit para ma-reinforce yung low probability behavior. For example, gagawin ko yung assignment ko, so low probability yon, bago ako maglaro ng ML. No? ML is, yun yung gustong-gusto mo na gawin. So, yun, yung gustong-gusto mong gawin, yun yung high probability. Yung ayaw mong gawin, yun yung low probability. So, para ma-motivate mo yung sarili mo na gawin mo yung assignment mo
gagamit ka ngayon ng PRIMAC principle. So, sige na nga, gawin ko muna yung assignment ko para wala na akong iniisip. Tapos maglalaro na lang ako ng ML mamaya. Mga ganon. Okay, so, sana na-gets nyo. Next, we have yung reinforcement hierarchy. So, since everyone is different, kailangan nating i-rank yung rewards. So, uh, kunwari, yung pinakamagaling magbenta, nakabenta siya na-meet niya yung quota. Ngayon, meron ding employee na hindi naman nakamit ng quota pero somehow nakabenta siya. Pero, ang binigay mong reward is mas maganda pa doon sa mas mababang nakamit ng quota kaysa doon sa mas magaling. Example, si mas magaling, si mas magaling mag-sales talk ay nakabenta ng 100k, binigyan mo ng, ano ba, binigyan mo ng cellphone. Pero si Kota, na maliit, hindi naman niya na-meet yung target, nakabenta lang siya, binigyan mo ng tablet. So, di ba, parang magkakaroon ng bias. Mafe-feel ngayon nung mas magaling na, ano ba naman yan, binigyan ng iPad, samantalang ako, ano lang, yung mumurahin lang na cellphone, mga ganon. So, kailangan i-rank din natin yung rewards. Okay, so dito na tayo saan na tayo? Group and individual incentive plans. Before we proceed with group and individual incentive plans, i-discuss ko lang tong financial rewards kasi nasa study mats nyo. Okay, so sa financial rewards, no, ito yung most direct form ng external motivation kasi ina-address yung pangangailangan ng isang individual for security and resources. So, meron tayong variable pay wherein yung parte siya ng regular na sweldo mo pero depende yon kung papaano ka kagaling. So, dito para siyang commission base. For example, yung pagbebenta ng bahay. Kung ilan yung nabenta mo, mas malaki yung commission mo. Mga ganon. Yung mga nagbebenta ng mga subdivision houses, si mga Camellia, Avida, mga condo, ganyan. Kung ilan yung nabenta nila, yun yung sweldo nila. Pag wala silang benta, wala silang sweldo. Okay, variable pay ang tawag doon. Pag bonuses naman, ito yung one-time cash gift kapag may na-hit ka na goal. So, itong mga bonuses na to, minsan hindi naman specific goal ang sinasabi. Parang, dalawang klase kasi yan. So, sa bonuses, pwedeng na-meet mo yung pinakamataas na performance. For example, sa Jollibee, meron silang store audit. Na-audit yung cleanliness, service, and ano ba to? Basta yun, cleanliness and service, ganyan. Ngayon, ang rating sa kanila is A+. Pinakamataas yun. So, meron silang makukuhang performance-based bonus. Yung isang klase naman ng bonus is pag napatuwa nyo si boss, natuwa siya sa gawain nyo, meron kayong bonus na matatanggap. So, either every 6 months yan or every year lang siya mangyayari. Depende sa company. Okay, so, recognition naman dito, nagigain kasi natin yung social self natin. We want to feel valued ng ating mga kaibigan and ng mas nakakataas sa atin. So, ito yung tinatawag nating social recognition. So, dito, gumagamit tayo ng personal attention like pat on the back. Uy, ang galing naman nito. Parang mga ganon. Tuloy-tuloy, consistent yung matataas na scores niya. Mga ganyan. So, dito, nasa-satisfy yung ego needs natin or love and belongingness according to the hierarchy level ni Maslow. So, sa marami, kapag sinabihan ka na, uy, ang galing mo sa harap ng maraming tao, mas motivating yun sa'yo. And kung di ka man makakuha ng reward like cash prize, ganyan, parang na-boost din yung confidence mo. Another type of
reward is yung travel. Yes, may mga organizations kasi na kapag na-meet yung quota or na maganda yung naging outcome ng trabaho nila, meron silang ino-offer na iba't ibang experiences. O, experiences na travel, ganyan. Pwedeng travel, pwedeng spa day, pwedeng, ano pa ba, eat out day, mga ganyan. So, pinakamaganda is travel kasi namo-motivate or nagkakaroon siya ng lasting memory doon sa employee. And nagkakaroon siya ng complete break sa araw-araw niyang ginagawa. Malay nyo, kapag kayong employee na yun nag-resign na, maalala niya na, ay, itong si company ABC, binigyan ako nito ng travel incentive sa London, mga ganon. Matatandaan niya. Okay? Mhm. Ito na tayo sa group and individual incentives. Ayan. Sorry may kailangan lang akong ayusin. Pero let's continue. So, sa individual incentive plans, meron tayong, dito nagpo-focus kasi sa isang empleyado na if you work hard, you get paid more. So, ini-encourage yung independence and high personal achievement ng employee. So, sa pay performance, binabayaran ka exactly for what you produce. For example, ang isang factory worker, nakakakuha siya ng 2 pesos sa kada smartphone na ma-assemble nila. So, kung meron silang nagawang 50 na smartphones, makakakuha sila ng 100 pesos. So, kung nakabuild lang sila ng 10, makakakuha lang sila ng 20 pesos. Parang mga ganon. So, pag merit pay naman, ito yung base sa grade or evaluation ng boss. So, involved dito ang performance evaluation or appraisal. So, every year, kapag ang isang empleyado is nakakuha siya ng bonus, it is mainly because of the performance appraisal. Merit pay na ang tawag doon. Okay, yung group incentive plan, so team effort, meron tayong tinatawag na profit sharing. So, kung ang isang company nagkaroon siya ng huge profit at the end of the year, nagkakaroon ng slice or parte yung mga empleyado. Meron silang binibigay. Parang ito ata yung dividendo na tinatawag nila. I am not that sure. Pero parang celebratory incentive nila ito sa mga empleyado. Ang gain sharing naman, based ang bonus sa improvement. So kung ang grupo nakahanap sila ng paraan para mas mapabilis yung trabaho at mas malesen yung expenses, nini-split nila yung savings. So merong 3 elements ang gain sharing. Yung managers and workers, they work together. Merong cooperation. And ang bonus, nangyayari lang yan kapag naging okay siya. Merong improvement. And ang buong grupo nakakakuha sila ng same bonus formula kapag nagkaroon ng cooperation and improvement. Group based. So, equally divided yan. Ang stock options naman, no, so ito yung unique group incentive na kung saan yung company, bibigyan tayo ng karapatan na bumili ng shares doon sa company para siyang stock market. O, kunwari, Jollibee. Para may incentive ka as a group, kayong grupo, meron kayong share doon sa company. Hindi kayo maglalabas ng pera. Si company na mismo ang parang magbibigay ng stock share nyo doon sa company. So, pwede mo siyang i-withdraw pero hindi agad-agad. Parang may years. Depende sa agreement ng employee and the company. So, ang goal ng stock options is ma-motivate yung empleyado na mas magstay siya ng mas matagal sa company and mas magtrabaho ng mabuti para yung company magkaroon siya ng mataas na value. Yan. Dito na tayo sa expectancy theory. So, dito naman sa expectancy theory, no, cognitive model of motivation ito na kung saan hindi lang siya driven ng basic needs pero by
logical calculation ng nasa utak natin. So, may math. As you can see on the slide, merong formula dyan. So, expectancy theory, galing yan kay Victor Vroom. So, sabi niya, ang motivation is a chain reaction. Kung sino man yung mag-link sa chain na to, makakakuha siya ng motivation. Kunyari, zero ang motivation, zero din yung motivation ng isa. Parang ganon. So, sa expectancy, EIV naman to. Yung isa ERG kay pangalan na nun si Clayton Alderfer. Ito naman si expectancy theory Victor Vroom. So sa expectancy, effort is equal to result. Na kung saan, if I try hard, magsasucceed ba ako? So dito mararamdaman ng empleyado if it is impossible to learn or parang ano ko ba i-explain? Example, students. Titingnan nila yung project. Kapag nakita nilang mahirap, they will think na kahit na subukan ko, alam kong babagsak ako. So, hindi nila gagawin. Meron kasing relationship between yung effort and outcome. Parang may somehow negative thinking sila. When we say instrumentality, yung result naman magiging reward. So, kapag ka nag-succeed ako dito, may makukuha ba akong reward? Pag valence naman, ito yung reward. Nakuha na yung reward, mayroon na siyang value. So, mas importante ba sa akin yung reward o yung result? Kasi kung ang reward lang naman 20 pesos, di ba? Huwag ko nang gagawin. Ganon. Valence yun. Meron din tayong internal locus of control na kung saan yung paniniwala ng isang empleyado is about sino ang in charge ng buhay nila. So, meron yung internal and external. So, kapag internal, saan na yun? Yan. So, kapag internal, sasabihin mo, I am the captain of my ship. Kapag bumagsak ako, mainly because hindi ko binigay yung best of best ko or hindi ako nag-aral, mga ganyan. Kapag external naman, bahala na dyan. Kung swertihin ako, edi siswertihin ako. Pag bumagsak ako, yun dahil ayaw ako ng teacher ko. Okay? So, mas mahirap ma-motivate kasi hindi sila naniniwala sa effort nila. Next, we have, rewards versus punishment. So, operant conditioning naman to. So, kapag rewards, merong mga positive incentives. Meron silang stronger effect doon sa attitudes and long-term performance. Sasabihin nila sa isang tao na, sige, ituloy mo lang gawin yan hanggang ma-reach nila yung goal nila. Pag punishment naman, ito yung negative incentives na kung saan para ma-stop yung bad behavior, kailangan hindi nila tuturuan yung empleyado na kung ano ang dapat nilang gawin. Okay? Parang nagkaroon ng negative na behavior, kailangan bibigyan nyo din sila ng negative na consequence, punishment nga. So, sa golden rule ng punishment, for it to work, ang isang tao kailangan maintindihan nila bakit sila pinaparusahan and bakit pinapakita sa kanila yung mas better na paraan na pwedeng mag-lead into reward. So, dito na tayo sa equity. And, pag sinabi natin equity, it is about fairness. So, ang motivation, hindi lang siya tungkol sa ano ang makukuha. Pero tungkol yan sa ano ang makukuha ko kumpara naman sa'yo. Okay? Nasaan na tayo? Equity and organizational justice. Ayan. Saglit lang. Okay. So, sa equity theory, in-explain niya na merong simple mathematical balance sa isip natin. So, sa isang side, meron tayong inputs and sa other side, we have our outputs. So, hindi lang tayo tumitingin sa sarili nating scale, kumbaga. Tinitignan natin yung taong katabi natin na pwede nating ipagkumpara yung skill natin sa kanila. So, kumbaga, hala, nasa ganito na siya,
para maabot ko yun, kailangan mas mag-strive pa ako, pag-igihan ko pa. So sa input, ito yung ano yung binibigay mo. Like for example, yung time, yung effort, yung sacrifice, ganyan. Pero kasama pa din dyan yung mga hidden costs. Like for example, yung pera na ginastos mo, yung ano pa ba, yung efforts like um, may mga sinakripisyo kang bagay-bagay, mga ganon. Outputs naman is what you get. So, ito yung mga sahod, mga insurance, bonus, ganyan. So, yung mga hidden perks niyan sa outputs ay yung mga friends na pwede mo makilala. Yan, mga ganon. Okay, we have two types of inequality. Underpayment. So, nangyayari ito kapag yung inputs mo ay mas mataas kaysa sa dapat mong makuha. Example, ang dami mong trabaho pero underpaid ka, hindi ka nasasahuran ng maayos. Kumbaga, sa job description mo, ang trabaho mo lang ay maglinis, magluto, maglaba, pero dinadagdagan ka pa ng magtatrabaho ka ng bata. So, iba kasi ang sahod ng pag-aalaga ng bata. So, sinahuran ka ngayon, ang nakuha mong sahod ay for all around kasambahay lang. Hindi dinadagdag yung pagtatrabaho sa pag-aalaga sa baby. So, underpayment yon, hindi pwede yon. Pag overpayment naman, nangyayari ito kapag you are getting more kaysa doon sa dapat mo lang swelduhin. For example, wala ka naman talagang ginagawa sa trabaho mo, imbis na nagkakahera ka, nagsa-cellphone ka lang, pero nakukuha mo yung sahod mo. Kumbaga, sa part ng boss, overpayment ka. Kasi hindi ka naman nag-exert ng effort, pero nakukuha mo ng buo yung sweldo. Okay, gets? Sa organizational justice naman, ito yung version ng equity. Ito yung overall belief na ang company is a fair place. Kung ang employee, feeling nila yung system ng company is merong justice or just, they will stay motivated kahit na mahirap na yung mga bagay-bagay. Okay, so dito na tayo sa next. Ayan. Integration, conclusion and integration. Pero bago yan, may discuss pa akong isa. Yan. So, dito, meron tayong tinatawag na social influence theory na kung saan yung iba bang empleyado is motivated sila or hindi. So, based on sa idea of modeling, parang bata na meron tayong ginagayang behavior. Meron tayong mini-mimic, kumbaga. So, merong positive and negative cycle dyan. So, kapag ang older employees, they work hard and speak highly of their boss, yung bagong hire, iisipin niya na, ganito pala ang cycle dito. Very positive. So, they will be productive and happy. So, yun yung positive cycle. Kapag negative cycle naman, dito yung kapag naka-receive ka ng kwento na ang mga tao dito tamad, lagi sila nagreklamo, yung bagong hire, iisipin niya na katamaran din and negativity din. So, dahil doon, hindi sila ma-excite sa unang trabaho nila, unang araw ng trabaho nila. So, the bigger picture here is that para mas maintindihan natin yung motivation, kailangan i-combine natin lahat ng theories na na-discuss natin. So, yung foundation, yung bang trabaho na mimit niya yung basic needs ng employee and nagmamatch ba siya sa personal values or hindi. Sa direction or goal setting theory, yung bang empleyado meron siyang clear and specific goals na pwedeng mag-agree siya. Sa difficulty naman or expectancy theory, yung mga goals ba na very challenging pwedeng maging reachable or hindi. And also yung payoff, operant learning or conditioning, kapag ang isang tao nagtrabaho ng maayos at ng maligalig, meron ba talaga silang makukuhang reward? And also yung PRIMAC principle, yung value, yun bang reward they actually matter to that specific person or hindi? And also yung fairness or equity theory na kung saan yung reward ibibigay fairly doon sa
ibang empleyado. Okay. So, before I end my lecture, no, bibigyan ko kayo ng thought. Isipan nyo to. So, think of a time na nawalan ka ng motivation sa isang hobby or sa isang trabaho. Yan. So, which link in this chain was broken for you? Alin dyan? So, dito, malalaman natin paano mo i-apply mga theories. Okay? So, bukas itatanong ko to sa inyo kung nakinig kayo. Okay, magkakaroon tayo ng bunutan sa index card. Okay, I'll see you tomorrow, class. Thank you very much for listening. Bye-bye.